Sino ang kinikilala ng ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos, na kaniyang sugo na nagpahayag na may magaganap na pagpapauwi sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo o mga hinirang sa inaharap. Isayas 41 sa 26 at 27. Ito ang mababasa. Mula sa simula, sino ang nakahula na ito'y mangyayari? Para masabi naming siya ay tama. Isa man sa inyo, walang sinabing anuman tungkol dito. Akong si Yahweh ang unang nagbalita nito sa Jerusalem. Nang ipasabi ko sa aking sugo ang ganito: ang aking bayan ay uuwi na. Pakaunawain, hindi ang kapatid na Elias, Arkanghel, Jesucristo ang maghuhudyat. Siya lamang ang kasasangkapan ng Panginoong Diyos sa pagpapahayag, at ito ay sa pamamagitan pa rin ng Panginoong Jesucristo natin. Ang mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte napapatotoo sa ipinahayag ng napahihintulutan. Tanong: sino ang iba pang mga ngaral ang may mga paunang pahayag pa sa mga nagaganap ngayon bago pa ito mangyari? Kung mayroon, sino? Hindi naman sila na mga nasa sentral nakapagpahayag na may nakatakdang magaganap na pagpapauwi sa mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo. Dahil ang mga ito ay nakasentro na lamang sa pagtuturo para ipaunawa ang kahalagahan ng pagsamba, paghahandog, at ang paghuhukom. Ang mga ito na lamang ang alam na katuruan habang naghihintay sa pangakong kaligtasan. Hindi rin ang mga defenders, sapagkat wala rin naman silang naituturo na may pagbabalik bayan. Lalong hindi rin sa mga nasa Bible believers ang makapagpahayag patungkol sa pagbabalik bayan, o sinuman na mga nangangaral sa kasalukuyan na galing sa ibang reliyon ay walang nakapagpapahayag ng pagbabalik bayan. Kaya ano ang dapat nating mapag-unawa sa kanila, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, at mga kakilala? Unawain ang nahayag sa atin ngayon. Napakahalaga ng patutuong ito na dapat mapag-unawa ng lahat. Kung pagbabatayan
ang kinikilala ng Panginoong Diyos na sugo na pinagsabihan niya. Pinagsabihan niya na matapat namang sumunod, na nagpahayag naman sa vlog ng Iglesia ni Cristo hinirang. Kung ganoon, sino at saan naroroon ang pinatutungkulan ng Amang Banal na sugo niya, na kinikilala, na ipapahayag niya ang pagpapauwi sa mga pinatutungkulan. Tanging ang banal na gawaing itinatagulo ng Iglesia ni Cristo hinirang. Ang patutuo sa kinasangkapang pinili. December 21, 2018 nang may lathala ito. Ito ang pahayag ng kinasangkapang sugo na nagbalita sa Sentral o Jerusalem sa ating panahon, na sinasabi ng Amang Banal sa talata ng Isaias 41 sa 26 at 27. Ang pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos, ang magkakaloob ng hudyat sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo natin, na ipaalam nila sa akin at ipababatid naman sa kapatid na Eduardo B. Manalo, alang-alang sa kaligtasan ng maraming susunod sa bilin. Hudyatan pati ang mga kapatid natin sa iba't ibang bansa, pauwiin sa Pilipinas ang lahat sa isang kasunduang hindi mahihindian ng mga lider ng bawat bansa, dahil sa udyo ng dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos natin. Kaya tiyak na tiyak ang kapatid na Elias Arkanghel Hesukristo lamang ang nakapagpahayag sa pagbabalik bayan ng mga hinirang o Iglesia ni Cristo, at matangi sa Kanya ay wala na. Matibay na patutuo, hayag ang kapatid na Elias Arkanghel Hesukristo, ang sugo na kinikilala ng ating Panginoong Diyos, ang kinasangkapan niya na kapagbabalita ng kaniyang nakatakdang pagpapauwi sa kaniyang bayan. Siya nga ang sugong kinatuparan sa yugto ng ating panahon, kapatid na Elias Arkanghel Hesukristo, ang tuwirang pinatutungkulan sa aklat ni Propeta Isaias. Nangangahulugan, hindi sila mga isinugo kung pagbabatayan ang lingkod ng pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos. Ang hahanapin sa kanila, dahil wala ni isa man sa kanila ang nakapagpahayag sa napakahalagang mensahe na ito.
ang aking bayan ay uuwi na. Na ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo o mga hinirang niya ay uuwi at magbabalik bansa. Subalit, tulad ng ipinaunawa ng napahihintulutan na mababasa sa Isayas 41 sa 26 at 27. Mula sa simula, sino ang nakahula na ito'y mangyayari para masabi naming siya ay tama? Isa man sa inyo'y walang sinabing anuman tungkol dito. Akong si Yahweh ang unang nagbalitan nito sa Jerusalem nang ipasabi ko sa aking sugo ang ganito: ang aking bayan ay uuwi na. Ito ang sabi ng pinili. Ang pahayag na yan ng ating Amang Banal na nasa bagong pahayag ay ang patotoo na ang Amang Banal ay sumasa akin. Dahil kung aangkinin ko na ako ang unang nakapagbalita o nakapagpahayag niyan sa sentral, ay tuwirang nakalabag ako. Kaya, bagamat nabasa ninyo na waring ako ang nakapagpahayag, ay hindi ako ang tuwirang naghanay, kundi ang Amang Banal sa diwa ng Panginoong Hesukristo. Sa pagsusugo sa banal na Espiritong sumasa akin na pinasasabi ng Amang Banal natin. Kaya naipahayag na sa vlog. Umpisa ng puot ni Yahweh. Na mababasa sa Isayas 13 sa 5 hanggang 14. Dumating sila buhat sa malayong lupain, buhat sa dulo ng daigdig. Dumating na si Yahweh upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang manangis kayo sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Darating na ang araw ng pangwawasak ng Diyos na makapangyarihan. Sa araw na iyon, manghihina ang lahat ng kamay. Manlulupaypay ang lahat ng tao. Ang lahat ng tao'y masisindak at manginginig sa takot. Makadarama sila ng paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak. Matatakot sila sa isa't isa. Mamumula ang kanilang mukha dahil sa kahihiyan. Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamahan nito, at ang masasama dahil sa kanilang kasamaan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo
at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Kunti lamang ang ititira kong tao at magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir. Kaya nga, yayanigin ko ang kalangitan at ang lupa ay maliliis sa kinalalagyan nito. Sa araw na isinabog ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang matinding puot, parang usang hinahabol, parang tupang walang pastol, ang mga tao'y babalik sa kani-kanilang bayan. Sila ay tatakas pabalik sa sariling lupain. Kung nagpatotoo na ang pagpapawing binanggit noon ng kapatid na Elias Arkanghel Hesukristo, na siya nga ang kinilala ng ating Amang Banal, pinakamamahal, bilang sugo niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo para may parating sa mga nasa sentral, ang mga mahahalaga niyang bilin. Ano ang nakaamba? Pang senaryo na magaganap para mapauwi na ang lahat. Mga kakapatid, sa Iglesia ni Kristo o kapwa mga kababayan natin na di na makatatanggi ang mga lider ng bawat bansa, manalangin tayong lahat ng mataimtim. Di man tayo makaiiwas sa napakatinding pagsubok na darating. Nawa, mga mahal naming kapatid, mapagtagumpayan natin sa tulong nila sa atin. Ang nakatakda na magaganap sa ating panahon. Mateo 24 sa 20 hanggang 22. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin niya ang panahong iyon.
kaya ang pinili na siyang sugo sa dulo ng panahong ito? Malinaw ang mga ipinahayag sa vlog na mga talata na kailangan munang maganap. Dahil diyan, nahahayag sa atin na hindi pa nga ang paghuhukom ang darating sa hinaharap na siyang hinihintay ng mga tagapagturo ng kautusan, kundi ang kawasakan muna bago ang kawakasan. Pahayag 12:14. Ngunit binigyan ang babae ng 2 pakpak na tulad sa malaking agila upang makalipad sa isang lugar sa ilang na inihanda para sa kanya. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 taon, malayo at ligtas sa dragon. Ang mga larawan na naririto ay maaari ninyong i-download, ipamahagi sa lahat ng mga kapatid, kaibigan at kakilala gamit ang inyong mga messenger na mula sa Facebook, Viber at iba pang kauri nito na nasa social media. Ang mga katotohanan na ito ang siyang marapat na makarating sa lahat upang pagharian ng ating Amang Banal, pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos, ang inyong mga puso ng mga katotohanan na maghahatid sa inyo sa ganap na pagkaunawa. Mahalagang maunawaan mga mahal naming kapatid, mga mahal naming mga magulang, at mga mahal naming mga kaibigan. Ang mga katotohanan na nahayag ay mula lamang sa panig ng Iglesia ni Cristo hinirang. Walang kinalaman ang sinuman sa sentral ng Iglesia ni Cristo. Ito ay paghahanay ng inyong abang kapatid na hindi ministro, hindi rin manggagawa, isang pangkaraniwang kaanib lamang. Subalit, pinagkalooban ako ng kapahintulutan ng ating pinakadakilang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na maghanay, magpatotoo habang sinasaklawan ng kanilang kapangyarihan para ang lahat ng mababasa ninyo dito sa vlog ng Iglesia ni Cristo hinirang ay hindi pangkaraniwang pahayag na nasasaklawan ng hiwaga para magpatotoo na ito ay di gawa ng pangkaraniwang tao kundi ng pinakadakilang Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Elias, Arkanghel, Hesukristo. Lilipas ang 49 taon, magaganap na ang mga pangitain. Maalala ba natin saan mababasa na talata ito, mga kaibigan? Natupad o hindi?
patuloy na sumubaybay sa mga nagaganap na saklaw ng mga propesiya sa vlog ng Iglesia ni Cristo Hinirang ang Batong Panulukan.